Magandang hapon muli mga kapatid sa Panginoon dito sa SCB. At muli ay napaunlakan tayong magsalita muli para sa gayon ay ating marinig ang mga salita ng Diyos na kung saan ay atin itong may pamuhay. Aking pong topic ngayon ay hango sa tinuro ng ating mentor, Pastor Wilbert, sa worship that makes a difference. Pero nilagyan ko ito ng pamagat na hindrance to worship. Hindrance to worship. At ito po ay nangyayari sa ating kapanahunan na kung saan ay napakadaming mga mananampalataya ang patuloy na nagkakaroon ng mga obstacle kung paano sila sumamba sa Diyos. At sa kasalutan na ating mababasa ngayon ay matatagpuan natin sa teksto na ito kung papaano isang lingkod ng Diyos na kung saan ay makikita natin sa Isaiah 6:1-13 na kung saan itong si Uzziah siya ay lingkod ng Diyos, subalit nagkaroon ng pagkakataon na siya ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Basahin natin ang teksto ito sa wikang Ingles. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted. The train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces. With 2 they covered their feet. And with 2 they were flying. And they are calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of his glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am. Send me, he said. Go and tell his people, be ever hearing, but never understanding. Be ever seeing, but never perceiving. Make the heart of these people callous. Make their ears dull and close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, For how long, O Lord? And he answered, Until the cities lie ruined and without inhabitants, until the houses are left deserted, and the fields ruined and ravaged, until the Lord has sent everyone far away, and the land is utterly forsaken. And though a tent remains in the land, it will again be laid waste. But as the terebinth and oak leaf stumps, when they are cut down, so the holy seed will be the stump in the land. Isaiah 6:1-13. So makita natin dito mga kapatid, itong si Isaiah, na kung saan nung namatay si King Uzziah, ay binigyan siya ng pagkakataon ni Lord na makita ang trono ng Diyos, masaksihan ang pagsamba sa langit. At napakapalad po nitong si Isaiah. Kung tayo po ay patuloy na naghahanap ng kalutasan o paglago sa ating mga sarili at naniniwala tayo na ito ay tama at kinakagisnan natin ito ay tama sa ating paniniwala. Tapos makikita natin na kung saan ay darating yung panahon na mali pala. Ang tanong, magbabago ba tayo? Babaguhin ba natin yung nakagisnan natin? Sa Biblia, yung Samaritana ay naniniwala na sila ay sasamba doon sa bundok, sa particular place na kung saan ay tinuro sa kanila ng kanilang ninunong si Jacob. Kaya ang sabi niya dito sa John chapter 4 verse 20, Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. This was the encounter of the Samaritan woman
sa ating Panginoong Jesus na kung saan ay nakipag-usap siya doon sa balon na kanilang sinasalukan at sinabi nga ng Panginoon ito. Ito ang kanyang sinabi. Nung sinasabi ng babaeng ito na sila ay sa bundok at ang mga Hudyo naman ay sa Jerusalem. Ano ang sagot ng ating Panginoon? True worship is in spirit. At ang totoo ay nagmumula sa puso ito. Kaya ang sabi niya, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. John chapter 4 verse 23 to 24. At dito makikita natin na kung saan ay ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung papaano sa ating kapanahunan sambahin ang Diyos. Ang tanong, marami sa atin na meron tayong sariling paniniwala, pagkaunawa kung papaano natin sambahin ang Diyos. Di po ba? Kasi yun ang tinuro sa atin, ito yung nakamisnan natin. Ngunit, ito ba talaga yung gusto ng Diyos para sambahin natin siya? Ito ba yung nagbibigay ng honor sa ating Panginoon, yung worship natin? Anong klaseng pagsamba? Ang totoong pagsamba na kung saan ay ating maaabot ang trono ng Diyos. So, tingnan natin yung ating teksto kanina. Breakthrough worship starts with death. In the year of the King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Sakalang nagkaroon ng pagkakataon na ipinakita ng Diyos kay Isaiah yung pagsamba sa langit nung mamatay na si King Uzziah. So makita natin dito, una, nagkaroon po ng vision of worship taking place in heaven. Number one, if we are looking for a model of a true and perfect worship, you will never find it here on earth. Hindi ho natin makikita dito sa lupa yung totoong pagsamba, yung modelo, yung perfect na pagsamba. Hindi ho natin makita dito sa lupa. Sa pamamagitan lamang, doon sa langit natin makikita ito. Napakapalad talaga nitong si Isaiah na binigyan siya ng pagkakataon ni Lord. Hindi ho nakukuha ng pag-awit sa latest worship album. Hindi ho doon nakikita ang tunay na pagsamba. Hindi rin natin mahanap sa excellent worship team, magagaling, magagandang mga boses, o kaya naman yung mga latest technology, ay hindi rin ito makikita yung tunay na pagsamba. Ang lahat ng bagay nito ay magdadala lamang sa atin doon a certain level of worship. Lahat po ng bagay na yan. So, anong dapat natin gawin? We must have fresh revelation of worship in heaven. Ito man ay direct o indirect. Ano po? Number 2, the perfect model of worship take place in heaven. Yun ho, doon ho natin nakita yung vision ni Isaiah. At pinakita ng Diyos sa kanya yung pagsamba doon sa langit. Na kung saan makikita natin dito na maging yung vision ng worship taking place in heaven, it does not mean for heaven only. Kaya nga sabi ng Panginoon, gusto rin ng Diyos kung ano nagaganap sa langit, siya rin dito sa lupa. God wants it to be happen here on earth. Kaya sabi ng ating Panginoon, Matthew 16, your kingdom come and your will be done here on earth as it is in heaven. So napakabuti po ng Diyos. Di po ba? Napakabuti. Gusto ng Diyos na maranasan natin dito sa lupa yung totoong pagsamba doon sa langit. John chapter 4 verse 23, ang sabi, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So ano dapat natin gawin? We have to worship God in spirit and truth. Hanapin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa katotohanan at sa espiritu. Letter B, the vision took place after the death of King Uzziah. Bakit doon lang nangyari yon?
sapagkat tingnan natin kung sino talaga si King Uzziah. Who was King Uzziah? 2 Chronicles chapter 26 verse 3 hanggang 21. Sa verse 3, siya ay naging hari nung siya ay 16 years old. So napakabata, isa siya sa mga naging hari ng mga bata. Isa siya doon. At the age of 16, pinangunahan niya ang Israel. Okay? So verse 4, he did what was right in the sight of the Lord. So dahil sa kanyang kabataan na to, pero ginawa niya ang tama sa harapan ng ating Panginoon. Bagamat siya ay bata pa, 16 years old, pero dahil sa kanyang pamumuno, ay ginawa niya kung ano ang nararapat para sa Panginoon. So verse 5, he was instructed in the fear of the Lord by his spiritual mentor named Zechariah. Ito ang matindi, mga kapatid. Kapag ang isang mananampalataya ay walang kinikilalang mentor o father, very chaotic po ang buhay nito. Bakit? Sapagkat kung ano lang yung alam niyang tama, yun na yun. Kahit mali o kahit hiwalay sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit napakahalaga na magkaroon tayo ng mentor sa ating buhay. Of course, kung sino man yung ating mentor, ay yun na yung dapat natitignan natin, susundan natin, papakinggan natin. Bakit? Sapagkat siya ang higit na nakakaalam kung paano tayo lumapit at sumamba sa Diyos. Sa bawat churches, dapat ang gawin nating mentor natin walang iba kundi ang ating pastor. Diba? So, itong nangyari kay King Uzziah. 26 verse 5 ng 2 Chronicles, he sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success. Iyon mga kapatid. As long, hanggat siya ay nakikinig sa kanyang mentor. At, ang sabi diyan, he sought the Lord. Okay? Kinukonsulta niya ang ating Panginoong Diyos at nakikinig siya sa kanyang mentor kung paano magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Yan si King Uzziah nung siya ay kabataan pa. Verse 6, he went to war against the enemy. Siya ay lumulusog sa gera against the enemy. 7, other nations brought tribute to him. His fame spread and became very powerful. Kaya nga po siya nagtatagumpay dahil na rin sa ating Panginoon at sa turo ng kanyang mentor kung paano siya manalig at manangan sa ating Diyos. Kaya maraming mga bansa na nakita yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan bilang hari. Kaya't maraming mga bansa ang lumalapit sa kanya and to pay tribute para sa kanya. Verse 9, he built towers in Jerusalem. Siya po ay nagsimula na magtayo ng mga tore. Ano bang tore? Nung araw po, ang tore po ay napakahalaga sa kanila. Sapagkat dito ay meron pong makikita ng mga taong nandoon sa taas ng tore, ay makikita nila ang mga kalaban kahit na ito ay malayo pa. Pero, at dito ay mabibigyan ng warning ang mga mga mamamayan. Sorry po. Ang mga mamamayan at higit sa lahat upang magpaghanda ang mga sundalo sa darating na paglusob ng kaaway. So, he built towers in the desert, dug many cisterns. Naghukay siya ng mga balon upang sa gayon meron silang pagkukuhanan ng tubig na inumin. Many people work in the fields. So, marami siyang tao na kung saan ay nagtatrabaho sa kanyang lupain. Sa verse 11, he had well-trained armies. Hindi ho pwedeng biro-biro lang to, hindi pwedeng polis patola. Tayo bilang mga Kristiyano kaya, well-trained po ba tayo bilang mga armies of God? Dapat po maging well-trained tayo. Huwag ho tayong manghinaw kapag nagtatawag po ang ating mga pastor para sa training, sa mga seminar, sa mga upgradings. Dapat po ito ay pinaghahandaan natin at binibigyan natin ito ng kaukulang pansin at mahalagang panahon para sa gayon.
tayo ay maging matatag, well-trained na mga lingkod ng Diyos. He provided weapons for His entire armies. Wow! Hindi niya pinababayaan to, kundi sinusuplayan niya ng mga armas upang sa kanilang pakikipagdigma ay ito ay tiyak na hindi sila mauubusan ng kanilang mga sandatang pandigma. He made engine machines of wars. Ito ay high-tech. Sa panahon nila ay high-tech ito. Engine machines of wars. Kung mapapanood natin yung mga lumang mga gyera ay merong mga makabagong mga machine na ginagamit nila para magkaroon ng malawakang pagsalanta sa kaaway. So, 2 Chronicles chapter 26 verse 16, but after, ito matindi, after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. He was unfaithful to the Lord his God and entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Napakalungkot po. Marami hong mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos, mga Kristiyano, mga mananampalataya, pag dumating na sa punto na kung saan ay nagtatagumpay na sa buhay, katulad ni King Uzziah. Sabi ng ibang mga preacher, dati kalamansi lang daw ang nasa kili-kili. Pero ngayon ay suha na. Ibig sabihin, they are spreading their wings. Kung saan ay nagmamalaki na dahil sa kanyang tagumpay. At katulad nitong si King Uzziah, na kung saan makita natin, nung makilala na siya, nung siya ay naging powerful na, nakalimutan na niya ang Diyos. Sa panahon kayang ito, nandoon pa kaya ang kanyang mentor, Zechariah? Hindi natin alam, hindi na ho kasi sinabi dito. Subalit meron hong mga pare na kung saan ay nangangasiwa sa bahay-sambahan ng Diyos. So his pride led to his downfall. He became unfaithful to the Lord. Anong ginawa niya? Entering the temple to burn incense is not his calling. Ito po ay nakakalungkot. Marami hong mga Kristiyano, lalo na ho sa mga leaders and workers, na kung saan ay ginagawa nila yung hindi nila dapat gawin. Meron din mga leaders na gustong magpastor. Ang ginagawa ay palalayasin ng pastor. At siya na yung magiging pastor. Gagawa ng paraan para sa gayon ay siya na yung maging pastor. Hindi naman niya calling yun. Nakakalungkot, di ba? In doing so, he is replacing the priest working in the temple. Ayan po. Gusto niyang palitan yung mga priest. Siya na yung naglagay ng insenso sa sunugan ng insenso. Siya na yung nagsunog. So, sabi ng ating mentors, Pastor Wilbert, pride can lead us to do things that are not for us to do. Even if you think that you are better than those who are called to do it, don't you dare to replace them. Know and function faithfully to your own calling. Kung ano yung calling na binigay sa atin ni Lord, pag-igihin po natin yun, huwag na natin pakialaman yung iba. Kasi pag ginawa ho natin doon, tayo rin naman ang magsasuffer. Tingnan natin kung ano nangyari kay King Uzziah. Ito ay matindi. Sa ating kapanahunan po, makikita natin, posible din ba mangyari sa atin yung mga nangyari kay King Uzziah? Na nung sinawata sila ng mga pare nung sinawata siya ng mga pare, ay nagkaroon siya ng lepros. Pwede mangyari din yun. But we are living under the grace of God. Meron pa rin grace si Lord sa atin. Na kapag nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng pride, nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, ay hindi agad-agad tayo namamatay. Binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magsisi. Number 2, how King Uzziah's pride exposed? Paano na-expose yung pride ni King Uzziah? Matatagpuan natin sa 2 Chronicles 26 verse 16 to 21. Ganito ang pagkakasabi. Azariah the priest with 80 other courageous priests of the Lord followed him in. Nung pumasok na itong si King Uzziah dun sa templo, they confronted him and said, "It is not right for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. That is for the priests, the descendants of Aaron,
who have been consecrated to burn incense, leave the sanctuary, for you have been unfaithful, and you will not be honored by the Lord God. Uzziah, who had a censer in his hand, ready to burn incense, became angry. While he was raging at the priests in their presence before the incense altar in the Lord's temple, leprosy broke out on his forehead. When Azariah, the chief priest, and all the other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead. So they hurried him out. Indeed, he himself was eager to leave because the Lord had afflicted him. King Uzziah had leprosy until the day he died. He lived in a separate house, leprous, and excluded from the temple of the Lord. Jotham his son had charge of the palace and government, and governed the people of the land. 2 Chronicles 26:16 to 21. So, it takes a spirit of boldness and courage para ma-confront natin yung kasalanan ng isang tao na kung saan ay ito yung prominent people, known prominent people and high status sa ating congregation. So, paano natin chichikin? Paano natin susupilin ang kasalanan ng isang taong to? Pero makita natin dito ay napakatindi yung mga priest, sila yung naglakas loob na supilin ang maling gawa nitong si King Uzziah. So, sa ating kapanahunan, sino ba ang mga priest na dapat sumupil sa maling gawa ng congregation ng ating Panginoon? Of course, we pastors. Kailangan natin magkaroon ng courage. No? Kailangan natin magkaroon ng boldness para sa gayon ay maisagawa natin ang pag-check sa ating mga nasasakupan. Tingnan natin, ano ba ang gawain ng isang pastor? The fourfold function of a pastor. First, shepherd. The pastor is the shepherd of the flocks. Siyempre, dito ay napapalob yung feeding. Lahat po yun. Kinakailangan natin pakainin ng ating mga tupa. Isa ito sa 4 na function ng isang pastor. Sa pangalawa, hindi lang siya nananatiling shepherd. Kasi siya naman ay nagiging leader. A leader is directing his people doon sa dapat nilang puntahan. Leader. Kaya the pastor lead the church. Thirdly is mentor, instructing and correcting. Ito yung pangatlong level na kung saan mas mataas na ang kanyang gawain ay magbigay ng mga instructions. Nagkukorek ito. Of course, yung mga dumadaan sa shepherding, ito yung mga bago pa lang sa Panginoon. Hindi pa gaanong matured. Pagdating ng maturity, pag pumasok ka na doon sa mentoring, dito makikita mo yung mataas na uri ng pag-check sa atin. Tayo ba? Pag chinek tayo ng pastor natin, anong nangyayari? Tayo ba ay nagtatampo? Tayo ba ay umaalis ka agad at lilipat sa ibang church? Marami hong mga leaders ganyan, marami hong mga workers ganyan na matatagal na nga sa Panginoon na pag chinek sila ng pastor, ay naku po, sila ay nagtatampo ka agad at hindi na-attend, nililipat na sa iba. Yung iba naman naglalaylo. Salamat sa Panginoon dito sa SCB, wala na po yun. Inalis na sila ng Panginoon. At yung iba naman ay nag-mature dahil sila ay lalong lumalalim sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-mentor ng kanilang mga pastor. And lastly is fathering, father, order and discipline. Kapag tumaas po yung level ng ating pagkilala sa ating pastor bilang father, siya po ay nag-o-order na lang, nagbibigay ng order, at nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Tayo po, sa ating tatay, pag dinisiplina ba tayo ng tatay, sasabihin natin, ayaw ko na sa'yo, hindi na ikaw ang maging tatay ko. Yung kapitbahay na lang natin ang magiging tatay ko. Hindi po pwede, di ba?
Kung ikaw ay mabuting anak at tinitingnan mo yung tatay mo na dinidisiplina tayo at nagbibigay ng mga utos o batas sa atin, sa ating tahanan, kilalanin natin siya bilang tatay. Bakit? Sapagkat ikabubuti natin ang kanyang ginagawa. So, Father, order and discipline. Ano naman ang fourfold ministry ng Word? Bakit kinakailangan natin ng Word? Una sa lahat, teaching. To impart truth. Tinuturo sa atin ang salita ng Diyos para tayo ay makasabot ng katotohanan, malaman natin kung ano ang katotohanan. Hindi haka-haka lang, sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Hindi yung sinasabi ni Marites, ano po, kundi ano yung sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos. Ano pa? Rebuking. So the Word of God rebukes us kung tayo ay may maling ginagawa to make us realize that what is wrong in us. Makita natin ito. At tunay nga na kapag ang salita ng Diyos ang siyang nag-rebuke sa atin, ay napakatindi po. Makikita natin, masasalamin natin ang ating sarili na napapawalay tayo sa mga precepts ng ating Panginoon. At kapag tayo ay nirebuke ng salita ng Diyos, huwag natin patigasin ang ating mga puso. Sapagkat ito ay gawa ng Diyos upang sa gayon ay tayo ay makapamuhay ng merong katwiran sa harapan ng Diyos. Pangapat, na kung ano ang ministry ng Word of God sa atin, correcting to help us in amending our ways. Kinukorek tayo sa mga hindi natin dapat gawin. Yung mga ways natin, yung mga character natin, kinukorek yun ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pakikinig sa ating mentor o father o sa ating pastor, na ginagamit niya ang salita ng Diyos to correct us para hindi na natin gawin yung mga mali nating gawin. Training to prepare and equip us for every good work. Yung fivefold ministry ay sila po yung mga regalo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia na kung saan ay nagtitrain sa atin. Bakit kinakailangan tayong i-train? Simple lang, to prepare and equip us for every good work. Para makagawa tayo ng mabubuting bagay para sa ating ministry at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung Word of God na kung saan ay dapat nating isapuso at dapat nating pakanasain sa ating mga buhay. Ano yung apat na yun? Teaching, rebuking, correcting, and training. So, ano nangyari nung nirebuke si King Uzziah? Tingnan natin. When Uzziah was confronted by the priests, his anger burned against them. Why? Bakit? Because his ego was hurt. His ego was hurt. Nasaktan siya. Hari nga, di ba? Kung ikaw ay hari, sasabihin sa iyo ng pastor, ng priest, Uzziah, hindi niya sinabing king, di ba? Uzziah, huwag mong gawin yan dahil hindi ka nararapat gumawa niyan. Di ba? So makita natin dito mga kapatid, na kung saan ay napakatindi ang pag-rebuke sa kanya. Kaya nasaktan siya kasi hari siya sikat, di ba? Kilala sa ibang bansa. Tapos sasabihin ng priest, Uzziah, huwag mong gawin yan. Sa ating church kaya, ikaw ay founder ng church. Isa ka sa mga haligi ng iglesia, founder. Hindi lang yun, isa kang funding. You are the one funding the church. May kaya ka sa buhay. At pagkatapos sasabihin sa iyo ng pastor mo, huwag mong gawin yan. Rebukin ka ng pastor mo. Ano kaya ang sasabihin mo? Magagalit ka rin katulad ni King Uzziah? O magpapatuwid ka sa harapan ng Diyos? Tingnan natin. Nasubukan na ba ninyo na ma-check ng iyong pastor? Ako po, nasubukan ko na. Ako po ay yung panahon na kung saan ay
Pinaregister namin yung church dahil iniwan kami ng aming pastor. Ako po yung chairman at ako yung tumatayong pinaka-pinuno. Hindi pa ako pastor kasi noon Pero niregister namin dahil nanginayang kami. Iniwan kami ng aming pastor. At pagkatapos nun ayaw naman namin masayang yung mga fellowship na naitatag na. So niregister namin sa SEC. Ako po yung chairman. At sinabi ng aking head ng band, ako po ay sumasama rin sa band ganoon. At hindi ko maintindihan, parang wala ako sa isip ko nung nagpa-practice kami. Parang bakante ang isip ko, hindi ko masundan yung pinapractice. At ano sabi sa akin? Hinawakan yung aking bass guitar at sinabi, umalis ka na nga dyan. Panggulo ka lang sabi sa akin. So bigla akong nabuhusan ng tubig ng malamig. Nanlamig ako. At pagkatapos hindi ho ako umalis. Humingi ho ako ng tawad at sabi ko, I'll try again with the very best of my knowledge. Hindi ho ako umalis. Bakit? Alam ko siya yung head ng band Kahit ako yung chairman ng ministry, siya yung head ng band. Nung pagkakataon na yun kami ay nagpa-practice. Kaya kailangan kong magpasakop sa kanya. So yun po yung nangyari. So Uzziah doesn't realize that the anger he showed to God's servant is the same anger that is directed against God. So makita natin dito, hindi iniisip ni King Uzziah na ang kanyang kausap ay mga lingkod ng Diyos. Hindi niya inisip na ang kanyang kausap ay mga hinirang at pinahiram ng Diyos. Tinawag ng Diyos para maging representative ng Diyos. Hindi niya inisip yun. Kaya yung galit niya sa mga priest ay bumalik sa kanya. If someone, especially your spiritual leader, tells you that there is something wrong with your acts, attitudes, and behavior, you better listen because pride can blind your eyes. Kapag chinecheck tayo ng ating pastor, makinig na lamang tayo at gawin kung ano yung nararapat. Ano po? Bakit? Sapagkat kung ipatuloy na hindi mo pinapakinggan, ang sabi, pride can blind your eyes. Hindi yung bubulag ka, wala kang makikita. Kundi, ibig sabihin, sarili mo na lamang ang yung nakikita. Okay? The leprosy causes Uzziah to be excluded from the temple and he died with it. So makita natin, yung hatol ng Diyos kay King Uzziah, yun na rin ang kinamatay niya. So, sabi ni Pastor Wilbert, don't wait for the time when God is about to judge your pride. You should be the one to deal with it because if you wait for God to deal with your pride, it will be terrible. Huwag na nating antayin na ang Diyos ang siyang mag-check sa atin. Kapag chine-check tayo ng ating pastor, dinidisiplina tayo ng ating pastor, pakinggan na natin. Bakit? Kapag nagsumbong si pastor sa Diyos, aywan ko, ganun ho, malimit ang nangyayari. Kapag ang Diyos ang siyang magdisiplina, terrible mga kapatid. James 4:10 says, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Kailangan ho magpakumbaba tayo palagi. Bakit? Sapagkat itong nais ng Diyos na tayo ay mapagpakumbaba. Kahit mas mataas ang ating pinag-aralan sa ating pastor, kahit mas mayaman tayo kaysa ating pastor, kahit na ho mas sikat tayo, mas kilala tayo kaysa sa ating pastor, dahil siya ay nilagay ng pastor, ng Diyos sa inyo para pagpastoran tayo, igalang mo natin sila, sapagkat hindi tayo ang tumawag sa kanila, kundi ang Diyos ang siyang humirang sa kanila para pamunahan tayo. Kaya be humble. Humble yourself before the Lord and God will lift you up. Proverbs 29:1, ang sabi diyan, man who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Kapag naging matigas ang ating ulo, hindi tayo nakikinig sa mga payo at pagkukorek at sasaayos ng ating pastor sa ating mga buhay. Anong sabi diyan?
suddenly be destroyed, will suddenly be destroyed without remedy. So, napaka-tindi, ano? Kung maunawaan lang natin, katulad ni King Uzziah, the Lord judged him without remedy. Hindi na siya gumaling hanggang sa siya ay mamatay. If you hold on to your pride, God may not judge you the same way He judged King Uzziah. But there will be a feeling or voice that will tell you, get out of the church. When it happens, you are now being excluded in the church. Sabi po ng ating mentor, Pastor Wilbert. So makita natin dito, no? Ano sabi dyan ni Pastor Wilbert? Huwag natin hong panghawakan yung ating mga pride. Kasi po, para hindi tayo matulad kay King Uzziah, kung tayo ay nagmamatigas at meron kang naririnig na lumabas ka na sa church, eh gawin mo na. Kasi pinalalabas ka na ni Lord. Kaya ako yung mga umalis na sa church dahil sila ay natitisod sa mga bagay na aking pinipreach, nagpasalamat po ako sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang nag-alis sa kanila. Mas maalwan ho ngayon ang aking pagpapastor dahil naibsan ho yung mga sakit sa ulo sa kanila. Kaya napakabuti po ng Diyos. Number 3. What are the lessons we learned from King Uzziah in relation to worship? Isaiah 6:1, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Una na matututunan natin tungkol sa pagsamba, pride hinders us from seeing the Lord in worship. Kung meron tayong taglay na pagyayabang, pagmamayabang sa puso natin, it will hinder us in worshiping God. That's why if we come to the church and attend Sunday celebrations or anything na activity sa church, do not go to the church with the pride in your heart. Kailangan alisin natin to. Kasi konting pagyayabang lang, konting pagtataas sa sarili, it will hinder your worship to God. You may be in this worship service, worshiping God, but God doesn't look at you. Pwedeng nandiyan ka, sumasamba sa Diyos, nagtataas ang kamay, patalong-talong, pasayaw-sayaw. Pero kung meron sa puso natin ang pride, hindi titingin sa iyo ang Diyos. God is seeking worshipers, not hypocrites. Worshippers ang hinahanap ng Diyos, kaya nga naghahanap siya ng mga tao na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. So unang matututunan natin, pride hinders us from seeing the Lord in worship. Okay? Secondly, death to self will lead us to see the Lord. Death to self will lead us to see the Lord. Exodus chapter 33 verse 20, you cannot see my face, for no one may see me and live. So, kung buhay ka sa sarili mo, mamamatay ka pag nakita mo si Lord. Kaya kailangan mamatay tayo sa sarili natin para makita natin ang Panginoon. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse 31, I die every day. Yan ang sabi ni Paul. I die every day. Pinapatay niya ang kanyang sarili araw-araw. So napakahalaga po na makita natin to, na kung saan ay ito ang nais ng Diyos para sa atin. Okay? How you see the Lord, pangatlo, na matututunan natin. How you see the Lord will manifest in your response, behavior, and attitude in worship. Okay? Ano daw? Kung ano ang tingin natin sa ating Diyos, kung anong pagkakilala natin sa ating Panginoon, ito ay makikita, magmamanifest sa atin sa response natin sa Diyos. Saan pa? Sa ating behavior, and attitude sa pagsamba sa Diyos. Dito makikita, magmamanifest yun.
kung gaano ka kalapit sa Panginoon. Eh kung naduduga sa church, para ka naman tuon. Di ba? Hindi mo ma-express yung damdamin mo sa Panginoon. If you don't know who you are worshiping, you will always come late. Magbigay ka naman ng respeto sa Diyos. Di ba? Kung talagang kilala mo si Lord at ginagawa mo high regard para sa iyo, nasa pinakamataas na antas ang Diyos sa iyo, give Him respect. Don't come to church late. Bakit? Hindi mo nire-respeto ang Panginoon. Pinaghihintay mo siya. Dapat tayo maghintay sa ating Panginoon. Amen. If you don't know who you are worshiping, you will always feel bored in worship. Boring ang pag-worship mo. Bakit? Ang haba-haba naman ng kantahan. Ano ba naman yan? Kanina pa, ang haba-haba. Hindi mo nai-enjoy kasi nga wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos eh. Pero kung kilala mo ang ating Panginoon at mayroon kang tamang relasyon sa Diyos, wow! Sa pag-awit pa lang, hindi boring sa iyo kung hindi ina-express mo yung damdamin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit mo sa Kanya. If you don't know who you are worshiping, you will not be able to release your heart and emotion in worship. You just stand and meditate. Kunyari, nakikipag-connect ka sa Panginoon. Pero ang totoo, halatang halata naman na wala ka talagang relasyon sa Diyos. Diba? Wala kang relasyon sa Diyos. And lastly, death to flesh is the first requirement if you want to enter into the dimension of breakthrough. Death to self, mga kapatid. Ito ang nais ng Diyos na makita sa atin. Ano ho? Na kung saan dapat na maganap. Huwag na ho tayo mamuhay na ayon sa ating laman. Ano ho? Cravings of the flesh. Ano ba itong mga to? Ano ho? Lust of the eyes. Lust of the flesh. The pride of life. See? Yan ho ang dahilan bakit nahulog sa kasalanan ang tao. At iyan din ang pilit iniukil-kil ng demonyo sa ating kaisipan. No? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Okay? So mga kapatid, balikan natin ang ating napag-usapan. Dalawang puntos po yung ating ginawa ngayon. Okay? Una, breakthrough worship starts with death. Tandaan natin, magbi-breakthrough lang yung worship natin kapag pinatayin natin ang ating sarili, yung tayo, no? Yung dati nating pagkatao. Magbi-breakthrough lang tayo sa ating pagsamba sa Diyos kapag wala na yung dati nating pagkatao. Letter A, a vision of worship taking place in the heavens. Pinakita dito na ating Panginoong Diyos kay Isaiah yung tunay na pagsamba doon sa langit, sa trono ng ating Panginoong Diyos. At dito ay pinapakita na kung saan dapat, kung ano yung nagaganap sa langit, dapat maganap din dito sa lupa. Sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, your kingdom come and your will be done here on earth as it is in heaven. Secondly, the vision took place after the death of King Uzziah. Nagkaroon lamang ng vision sa pagsamba nung mamatay na si King Uzziah. Who is King Uzziah? Nagsimula sa tama, natapos sa mali. Ano po? Kung tayo ngayon ay nasa tama, dapat ito pag-igihin pa ho natin hanggang sa maabot natin yun hong destiny natin na inilaan ng Diyos sa atin. Huwag tayong magaya kay King Uzziah na nagsimula sa tama, may takot sa Diyos, pinagtagumpay ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang lakarin hanggang sa dumating sa kanya yung pride. So itong naging dahilan bakit siya bumagsak. Mga kapatid, I challenge you, starting today, search our heart, search your heart. Is there anything pride in my life? Meron pang mga bagay na dapat alisin ng Diyos sa atin. Ikaw ang higit na nakakaalam. Ikaw ang higit
na nakakataro sa puso mo nito. Sapagkat kapag kinausap ka ng Diyos patungkol dyan, kapag kinausap ka ng iyong pastor, magpasakop ka at gawin tumalima sa pinag-uutos ng Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat. Dahil napakabuti mo, napakayaman ng iyong mga salita. Hayaan mo po ng mga salita mo na aming narinig, bagamat ito ay napakaikli. Subalit, Panginoon, alam po namin na kapag ito ay sinagawa namin sa aming mga buhay, ito, O Diyos, ay magpapalakas sa amin. Sa aming paglilingkod sa iyo, binibigyan mo kami, Panginoon, ng warnings. Binibigyan mo kami ng instructions. You are correcting us, O God, at pinalalakas mo kami. Hayaan mo ng iyong mga salitang ito ay patuloy na may pamuhay ng bawat isa. Sa iyong kapurihan, masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.